Kailan ka huli nag-Baguio? Kung matagal-tagal na rin mula ng huli mong pagbisita, baka oras mo na para bumalik. Mas pinaikli na ang travel time lalo na sa mga non-stop buses at ayon sa isa kong kaibigan, perfect timing daw para pumunta ngayon ng Baguio City. As usual, inaasahan mo ang malamig at preskong hangin ng Baguio. Sa bidyong ito, isi-share ko sa inyo ang mga ginawa namin sa Baguio City at syempre, ang pinaka-highlight ng trip na to, pumunta kami ng Mount Olive at hindi namin inaasahan na mangyayari ito. Summer capital of the Philippines o mas kilalang City of Pines. Ika nga nila, hindi nakakasawang balik-balikan. By the way, dito pa kami nagstay sa Mega Tower Residences for 3 days. Kumpleto naman yung condo ng amenities. Meron silang initan ng tubig, rice cooker, microwave, and syempre yung shower nila ay may heater. Meron din silang free welcoming drinks and snacks. By the way, umakyat kami ng rooftop at ito yung nakita namin. Anyway, kung gusto nyo makita yung full hotel room tour, meron akong ginawang separate video at ilalagay ko yun sa description sa baba. Alam nyo ba ang Baguio City noong 2018 ay merong record-breaking na 1.7 million tourist visitors ng isang taon according yan sa City Tourism Operation Officer Olisius Mapalo. At ngayong 2025, simula pa lang ng taon, sabi ng mga kaibigan ko, this is the perfect timing na pumunta dito sa Baguio City para makaiwas sa traffic at crowded at expect mo na ang pagbaba ng temperatura ng panahon. Marami pa rin tao, this is the summer capital of the Philippines, so you will expect a lot of visitors dito, especially dito sa Session Road. One of the busiest road ng Baguio City, marami kang makikita dito especially pag Sunday, sinasara nila itong buong Session Road Street para gawin ng iba't ibang activities na ipinagmamalaki ng Baguio City. Kung nagutom ka naman kakaikot, no worries, marami ding magbebenta ng samut-saring pagkain dito. And sabi nila, pupunta daw dito yung mga taong galing Buscolan Village para mag-offer ng tattoo para sa mga hirap or hindi kayang puntahan si Apo Wangod. Sayang lang dahil wala sila doon that time. Gutom na ba kayo? Ang next stop natin ay ang Good Taste. Kilala sa masarap at mura nilang pagkain. At syempre, pinipilahan talaga ng mga turista. Nung unang attempt namin, sobrang haba ng pila, kaya napilitan kaming kumain na lang sa karinderya. Kinagabihan, nag-attempt ulit kami, naglalakad kami from hotel at ito yung naabutan namin. Mahaba pa din ang pila pero this time, hindi pa naman kami sobrang gutom kaya may lakas kami ng loob para pumila. At habang papalapit kami sa loob, naamoy namin ang halimuyak ng pagkain at doon nagsimula ang aming pagkagutom. And finally, pagkaupo pa lang namin, nag-order na agad kami ng pagkain. Habang inaantay pala namin yung in-order namin, napansin ko lang na ang Good Taste ay gumagamit na rin ng Gorbot. At syempre, ito ang in-order namin. Buttered chicken, fried rice, chop suey with liempo, pansit canton, lumpia, beef chop suey, at liempo adobo. Kita ko pa lang sa daming serving, sure ako na may Sharon ito mamaya.
By the way, bago tayo pumunta sa highlight ng trip namin, gumawa pala ako ng separate video ng first class bus experience namin sa Victory Liner at walk tour ng Baguio City. At ilalagay ko yan sa description sa baba. Umaga kami umalis around 4 AM para mahabol ang sunrise habang inaantay namin yung sasakyan. Napansin namin na umuusok na ang hininga namin. Chinek namin yung temperatura at umabot ng 14 degrees. Tapos may hangin pang kasama. Grabe, sobrang lamig. Exact 4:28 AM, umalis kami papuntang Atok. Sabi ng driver namin na si Boss Patrick, almost 2 hours daw yung biyahe mula Baguio City papuntang Atok. Kitang-kita yung lamig, almost nagmo-moist yung salamin ng sasakyan. Puro kurbada ang daan at minsan walang ilaw yung daanan. Samahan pa ng minsan ng pagka-zero visibility ng daan. Expect na yan dahil tumataas ang altitude gain namin. Kaya doble ingat sa mga hindi alam ang daanan paakit ng Atok or much better na bumiyahe kayo na may araw. Shoutout pala kay Boss Patrick sa smooth driving. Kung gusto nyo po mag-tour sa Atok o naghahanap kayo ng rerentahan sasakyan, search nyo po sa Facebook si Boss Patrick, Patrick Buenavista, Manaligod. Ayan po yung pangalan niya po. Tapos nakadilaw po siya na profile picture or chat nyo po siya ahead of time. Madalas po siyang fully booked. Anyway, exact 6 AM yung pagdating namin dito sa Mount Olis at first time kong naramdaman sa buhay ko ang 5 degrees. Samahan pa ng malakas na hangin. Pati mga kamay namin hindi namin magalaw. Mga labi namin nanunuyot kaya bumili kami ng gloves at saklot para panangga sa lamig. This time, di na ako nakapag-vlog ng maayos dahil hindi ko na kinakaya yung lamig. Parang gusto ko na lang mag-stay sa sasakyan. But since nandito na tayo, hindi pwedeng hindi tayo lalaban sa lamig. Ika nga nila, the cold must go on. The show must go on. Pagkakit namin sa tuktok, ito yung nakita namin. Yung experience namin yung mapapasabi kang babalik ka kahit sobrang lamig. Kasi kung nandoon ka personally, mapapaiyak ka at mapapasabi ka na sobrang ganda ng creation ng Panginoon. Kaya if ever na bumalik kami dito na kami mag-book at mag-i-stay sa Atok para ma-discover namin yung hindi pa namin napupuntahan dito sa Atok, Benguet.